Ayan mga karos, good morning. Good morning, kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Ayan, another day and another house improvement mo ngayong araw po na Miyerkules. Ngayong araw ng Miyerkules, ganito po ang condition ng ating weather. Hindi siya mainit, makulimlim. Kahapon nga, inaasahan ko na hindi na po sana uulan pero umulan pa rin. Okay, ito mga karos, project update. Ayan, nandito tayo sa phase 5. Samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Mga karos, start na tayo ng trabaho. Nandito tayo sa project natin sa phase 5. Good morning kay Sir Jason at saka kay Mama Krishna. Ayan, sa client namin dito. Kuya Philip, good morning. Good morning. Ayan, good morning. Ayan, kuya, may nakapagsabi sa comment section na lagi daw to na ano ng camera. Bakit hindi daw tanggalan na lang daw ng damo? Sige, ayan, papatanggal natin kay Kuya Philip mamaya. Yan, pag may extra time. Yan mga comment na yan, pwede naman po natin gawin. Yan, kasi wag lang po talaga yung kakain ng mahabang oras. Yung pagtatanggal naman ng damo, segundo lang naman yan, bubunutin lang yan. Bubunutin lang yan, kuya, no? Oo. Okay, para maganda siya tingnan, kailangan pinturado rin yung ibang part na makikita natin dito na naiiba yung kulay. Kagaya nito, dating kulay orange to. Yan na, pinapinturahan natin ng beige. Yan din yung kulay blue. Yung dadaanan po ng linya ng tubig na nire-release ng aircon sa tuwing ginagamit. Kaya itong side meron pa rito. Nakikita mo yan. Ayan o. Ayan. Hindi pa siya masyado kompleto. Yan, tapos pinalilinis na nga rin po natin to. Malinis na yan kapag natapos, no? Kapag nakuskus. Bubara na pala ng muriatic acid. Day 2 ng finishing. So finishing na talaga to, pang turnover na. Yan, Master Dinto, good morning. Good morning! Puting-puti na. Si Kuya Rigor kasama niya rito? Andiyan sa taas, sir. Andiyan na sa taas. Yan, linis na. Tapos tile grout. Yung tipong titirhan na lang to ni client. Tapos may mga kulang pa sa accessories. Mga electrical. Yan, lahat yan kukumpletohin namin. Palitan natin yun, sir. Palitan natin. Basta yan mo lang ha. Sabihin mo lang sa akin. Dalawa lang naman, dalawa. Tsaka sa labas. Sige. Isang, Yung exhaust kuya ha. Yan na ako. Yan, mas maganda siya tingnan sa puti. Ang nandun sa Riego de Dios si Louie. Yan, naiwan doon. Kaya Rigor, good morning. Good morning, boss. Yan, retouching na kuya. Yan, retouching na. Yan, pinapaikutan na po natin lahat. Kasama na yung handrail. Maganda sana, sir. Makapunta niyo sila, sir. Sino pa? Sila Batang? Oo, ngayon. Kasi bukas, pag magpapayad ng linis na ako rito, sir. Anong oras mo gustong papuntahin? After na natin, sir. After lunch? Oo. Paano yun? Sa taas, may mga gagawin pa doon. Sila? Ano nga pala, no? Oo. Nandun pa pala, sir. Andun pa eh. Bukas na lang. Bukas na, para sigurado. Isang tao lang naman pupunta. Ayun, isa lang. Oo. Nadadala na si Master Dindo kasi pag magsisilikon lang, buong pamilya ni Batang ang kasama eh. Master Ryan, Master Batang, si Boom Boom, si Vincent, tsaka yung alalay nila. Magsisilikon lang, no? Kuya. Yan pare ha, yung magsisilikon lang paring Batang, isa lang, isang tao lang. Kasi mag-ano na yun, magpa-flooring na kuya, no? Kaya kailangan eh, ano. Kaya pati laylayan niyang cabinet ha. Pero pinapasilikon ko naman ho yan. Single lang to. Oo. Yan, papasilikon naman natin yan. Nag-usap kami ni client dito. Bali sa Saturday, pupunta siya rito. Siguro tapos na kami noon Saturday. Kasi minsan nade-delay lang pagka umuulan, kagaya nito. Tapos na sana tong area na to. Dapat si Kuya Philip nakalipat na yan sa sa Riego de Dios. Yun nga lang, umulan na naman ng hapon. Yan na. Saturday
kita kami rito. Then Sunday, yung susi, kailangan may spare na siya ng bagong mga susi kasi bago na po to eh. Tapos Sunday magano po yata siya, papadeliver na ng mga furniture. Yan. Okay, nandito naman tayo sa project natin sa phase 4. Ayan, good morning po kila client owner. Yan, bali susukatan ko na yung mga poste rito. Bali may 4 na poste to. Yan, 2 rito tsaka 2 rito. Then yung cladding, yan, susukatan na natin para sa installation po ng tiles. Bali ang ginagamit lang naman po natin dyan is 30 by 60 na tiles. Wala yata si Ricky, wala yung motor niya. Pero ang usapan namin dito is kukuha po siya ng requirements para sa anya na project natin. Poy, good morning Poy. Good morning. Bali dito meron tayong mga binanggit na dapat nilang palitadahan or ayusin. So okay na po to. Ayan, maganda na po siya. Tapos yung mga dulo ng parlina, yan pinapasok kasi ng dagayan eh. Yan ang problema sa mga parlins. Meron silang daanan. Pero kung tubular yan, hindi sila makakapasok man sila pero hindi sila makakalabas. Yan kasi cover po lahat yon. So ito, nilagyan natin ng ng plastering, pinalagyan natin ng palitada para matabunan. Ganun din dito, okay na rin po yung palitada rito sa gilid, sa kanto. Ang pinaka magiging design nito kapag pinatapos ni client, nandito yung kanyang parang living space. Yan, living space, tapos open yan. Mau-open, tapos 2 bedroom. Yan, 2x3. Yan, 2 bedroom na 2x3. Pero kung gusto niya pang ihabol, may konti nga lang tayo mga masasakripisyo pa. Gusto niyang gawing 3 bedroom to. Kasi ito naka-design talaga dapat to sa 3 bedroom. Yun nga lang, maliit na nga po lang yung pinaka magiging hatian nila. Sobrang liit na. Yan, dito pwede pa tayo maglagay ng 1 kwarto. Yan, 1 kwarto. Tapos ito yung pinaka magiging dining space. Maliit na nga lang po yung living space nila. Ito na lang. Sobrang liit na lang. Yan, kasi itong kwarto na to, nasa po to, 2 meter. So hanggang dito po yung kwarto. Yan hanggang dyan po. Yan yung magiging hatian nitong unit na to. So 2 bedroom na meron 2x3. Kada isang dimension. Ang kasama ni Epoy dito, si Kuya Richard. Morning Kuya Richard. Plastering pa rin. Sinatapos nila ang palitada. Kuya, ang hollow blocks natin dito, ito na lang, no? Yun nandito 2, 4, 6, 6. Kulang pa tayo ng 6. Meron pa. Ito 7. Tsaka to, no? 8. Yan kulang siguro 4. So yun, tinutukoy natin yung para dito sa CHB natin ng lababo. Kaya ito muna yung update dito. Magdadala na sana ako ng gamit. Yan nga lang, kulang sila eh. Yan, siguro hindi ko na muna kukunin. Yung usapan namin may kukunin na ako rito. Kasi magagamit pa natin na pangharang. Tsaka pag gumanda na lang yung weather, may mag-uulan-ulan eh. Okay, bago naman tayo umalis, kinuha na natin yung sukat ng mga poste. Bali 4 na pirasong poste to na may sukat na 30 cm by 180. Dito banda nagbabago yung height niya kasi naka-elevate na to. Pero pagdating po rito, ito yung kinuha natin na sukat na 150 from doorstep. So dito sa loob pag nakaapa ka 150. Pero hindi naman natin pwedeng kulangan yung tiles, kailangan hanggang dyan sa baba. So 4 na po yan, 4 na 30 by 180 cm. So ang ginagamit naming tiles dito is yung 30 by 60 kasi pag yung 60 cm hinati mo sa 2, so 2 poste na kagad yung malalagyan. Yan. Tapos sa cladding, itong cladding na to may sukat siya na 30 by 150. Ayan na. Yan, 30 by 150 or pwede na rin natin gawing 30 by 180. Tapos dito naman is 100 by 200 cm. Yan yung sukat niya. Yan na. Maganda tong weather natin kasi hindi mainit. Pero pag lang uulan, para maganda yung mga finishes namin. Plastering. Halos tapos na rin po yung sa ano niyan. Yung sa likod. Tapos yung dito na lang po yung sa gilid nito ang wala pa.
Dito na tayo sa Garden Villa project. Yan, kahapon may follower pala tayo rito. Yan, dito sa block na to. Yan, shoutout po kay Sir at saka sa misis niya na lagi po nanonood ng ating mga vlogs. Yan, shoutout po. Ingat palagi. Dito na po tayo. Yan, good morning kila Sir Ivan and Ma'am Carissa. Yan, si Master Jojo nandito. Good morning. Good morning. Okay na sila rito? May makikita lang kayo ron na parang mga naging uka. Yun yung mga tubular na 2x4. So kailangan po kasi nakatago siya dyan para matibay. Pero kapag ka nabuo yan, marami rin akong i-explain sa structural na ginawa po natin yan. Ay, kay Sandy, good morning. Good morning. Arvin, morning. Good morning. Beboy, morning po. Morning. Gumamit na kayo nito? Okay na? Sulig ng side guard. Ayan, para rito. So, dito, nagka-gravel bedding na din. Okay na rin po yung sa plumbing natin. Yan, ayos na rin. Yan, magbubuhos po tayo rito. Yan, bali dito po, nagpapa-ano na tayo rito. Preparasyon ng ating concrete flooring. Yan ang ginamit namin dito na mga na mga anilyo or yung matting natin is 10 mm. Then yung distance niya 60 by 60 na lang. So ang tao lang naman po yung rito eh. Yung lagi nga apak po rito sa area na to. Yan. Babaw. Rusty, good morning, Rusty. Good morning. Yan, tapos dito cuts basin. Pansamantala naglalagay kami rito ng ng hardflex. Tapos nandito na yung linya nung sa water line. Yan, kung matatanong nyo, yung paggamit namin ng PPR pipe, conforme po sa yan, conforme sa contract. Yan, conforme, mas mahal po yung PPR pipe, pero may mga diskarte naman na yung blue pipeline ang nilalagay para mas matibay. Actually nga, itong unit na to, yung mga blue pipe na 1/2 din naman po yung mga nakalagay dito. At wala naman pong problema. So si PPR kadalasan na ginagamit na po pang overall. So pwede naman yun, pero conforme yun sa mapag-uusapan ng may-ari at saka ng contractor. Nasaan po yun? Triple po yung presyo niya compared dito. So cuts basin, meron tayo rito para sa para sa alababo. Yan, tapos nagbuhos na sila rito ng sulignum, yung sulignum soil guard. Yan, bago po tayo magpapa-concrete dito. Yan, may mga ida-double check lang tayo. So yung dowel naman nandiyan, nakaabang. Tapos yung gravel bed, yan, nandiyan naman lahat kompleto. Then naka-concrete spacer tayo. Yan. Then bago sila mag-start, kompleto naman. Nandito yung water line natin. Yan, meron tayong water line. Tapos dito halos kompleto naman. Pati yung sa toilet and bathroom, kompleto naman yung abang. Sige. Yeah, kailangan may cover yan. Wala pala elbow. Wala na. Marami. Elbow may thread. Ay, may elbow, may thread. Ay, hindi muna pala ako bumili pala doon. Hindi pala ako muna bumili. Sige, cover lang muna. Iwas-iwas pa natin. Oo. Tapos meron tayong dalawang tubo na makikita rito. Yan, downspout po yan. Nanggaling na doon sa may third level. Yan, doon sa may gutter. Pati ito, yung sa dulo. Ang gagawin po natin, pinapaputol ko po muna bago tayo mag-start dito. Bago tayo mag-umpisa. Kasi literal yan, nakatutok dito sa flooring natin. Tsaka yun, hindi sa kabila. Kapag natapos yung flooring natin, mabubutas po yan kapag nag-uulan-ulan. Kaya, yan. Paputol muna natin. Then ililihis lang muna natin yung pagdadaluyan niya ng tubig. Siguro yung isa doon. At yung isa dyan banda sa gilid. Yan, may mga PVC pipe naman na kami na mga binili rito. Nandito naman ako sa taas. Yan, dito sa may second floor. Okay. Ay, Marvin, Bin, lagyan nyo ng D4 yun, no? Yung catch basin, meron dito sa taas. Oo. Merienda muna. Okay, nandito tayo sa taas. At ito yung mga ginawa dito. Yan, yung kanina na nandito ako nagbablog. Yan, hindi kita to.
Yan, nagpabaon po tayo rito ng mga 2x4 para nakasandal po rito. Siya nga pala, concrete reinforced pala itong bahay na to. So, walang hollow blocks na ginamit dito. Purong buhos yung mga pader. Parang kagaya sa Lumina. Yung concrete reinforced. So, bali ito, yung 2x4 natin. So, meron tayong Raptor dito. Yan, tapos meron din po tayong parang nagsilbing biga. Ayan, bali nakabaon po siya sa mga magkabilang pader. Yan yung discarding ginawa natin dito. So lahat po yan nakabaon, pati dun sa dulo. Tapos sa ilalim naglagay pa tayo ng 2x2 by 316 na angle bar. O angle bar sa ilalim. So hindi pa kompleto yung pinaka-dowels niyan para mas lalong mas malakas at mas matibay. Ang load naman nito mga karohos, bali ang ilalagay lang naman dito is yung basic method na partition. Tapos ang ilalagay po natin dito na flooring, kung hindi po hard duplex is pwede rin po si hollow board. Yung hollow board na mas makakapal pa po sa 12mm. Yan po yung gagamitin natin. Tapos yung pinaka flooring finish niya, vinyl lang naman po. So magaan-gaan, pero itong ginagawa namin dito, pwede na mag-load kahit hanggang tiles. Yun nga lang, para mas safe, mas maganda isa lightweight lang po talaga. So 2x4 and combination ng 2x2 yung ginamit natin dito. Hindi pa nakikita masyado yung structural nito. Yan na. Kulang pa. Ang dami pang ikakabit. Yan, pinapauna na po natin to. Tapos dito magkakaroon tayo ng partition. So itong nagsilbing beam natin dito, maglalagay pa po tayo dyan ng tubular dito. Para magsisilbi niya pong parang pinaka interlock niya. Para matibay. Para matibay po talaga. Yun. Tapos yung kada 2x4 dun sa may gilid po ng angle bar, palalagyan pa po natin ng squala yan para nakalock po siya, para pagka konting may pagyanig, so hindi po siya babaklas or hindi po siya gagalaw. So dito pa lang matibay na po yan. Yan, kulang pa nga lang yung dowels. Yan, papakompleto ko pa. Tapos dito yung magiging handrail. Yan yung pinaka magiging opening paakyat po dito sa loft natin. So yan na po yung magsisilbing pinaka third floor niya. Bubuhos na po sila rito. So bago natin pa-kompleto po yan, yan patatanggal ko muna to. Yung PVC na yan at saka dito banda. Yan dito. Tapos yung catch basin doon para sa sink. Yan paabangan po natin ng tubo na D4 ito. May tubo ng D4 tayo rito. Yan, okay na kami ni Master Jojo rito. Bali si Master Jojo, babalik na po siya sa phase 3. Yan, tuloy lang po yung concrete flooring natin dito. Tapos nabaklas na nga po pala yung mga poste rito. Ayan. Ganda. Yan, alaga lang po to sa dilig araw-araw. So sabi ko nga, kapag tuwing umaambon, umuulan, may benefits naman po yan sa construction. Yung mga kagaya nito, bumili nga pala ako ng gardening hose. Kasan nga pala yun. Yung gardening hose dadala ni Bilog. Nandyan naman, no? Nandyan. Sige. Ano na lang, araw-araw didiligan natin poste. Yan, sabihan ko naman sila. Yan, kailangan magdilig ng poste. Yan, alos araw-araw po yan. Yan, para mamit talaga natin yung pinaka-PSI na. Yan, tigas-tigas. Tigas ng poste natin. Yan. Yan, start na sila rito. Magbibigay uli ako ng update dito sa mamaya sa project natin dito sa Tansa Garden. Siya nga pala, baka bumili na ako ng hollow board na gagamitin po dun sa loft natin. So, bibili ako mga siyam na piraso. Bali, mas makapal po siya sa ginagamit namin na pamorma. Yan, 3/4. Then magdadala na rin ako ng primer, extras. Yan, para dun sa mga bakal na ginagawa nila Bilog. Kanina, shoutout kay Sir, galing ng ibang bansa. Yan, ito yung ginagawa natin. Yan, may followers tayo rito. Bali, kanya po itong Ford Ranger dito. Hindi niya daw to may pasok ng buo rito sa loob ng bahay. Pero gawa na po yung bahay nila. Yan na. So, ang gusto niya lang gawin po rito isa ipatibag po yung pader para may pasok niya ng buo yung sasakyan. Ayan lang, sinabi ko na lang po na kapag siguro kung makakaluwag lang po talaga kami rito sa project natin dito kila Sir Ivan and Ma'am Carissa. So pag ganyan naman po, hindi po muna kami basta-basta tumatanggap ng mga nagpapa-sideline. Yan, inuuna muna po talaga namin yung project. Kung sakaling makakaluwag po talaga,
Siyempre, mahahati dyan yung manpower. Magkukulang tayo ng manpower sa mga ibang ongoing project. At saka yung mga power tools din. Yan, di ba? Siyempre, hindi naman po basta-basta ganun kadali yung pinagagawa rin ni Sir. Yan, dati pinuntahan namin yan ni Master Jojo nung wala pa po siya. Yan, shoutout kay Sir, pumunta po siya dito sa ginagawa natin. Yan, maraming salamat po sa pagbisita. Okay, nandito naman tayo sa Anyana Bel Air East Project. Yan, bigay tayo ng konting update dito. Bali, wala na pa yung gumagawa rito. Halos sa masonry works, halos tapos na tayo. Yan, nakapagpakakot nga po pala tayo ng isang truck ng panambak. Kasi ito, buhangin natin, kinuberan muna natin. Yan, ito, umuulan na naman. Ayan o, naambon na. Tapos ito yung mga nagawa rito. Ang hindi na lang po yung pinagagawa ko ito, yung sa lababo, kasi may papauna muna ako dito eh. So isusunod na lang po ito kapag bumalik na ibang tropa. Sa TNB, pinabaklas ko na yung mga lumang tiles. Ipinatitira ko lang muna itong ano rito, water closet. Tapos yan, may blocking na rito. Ang mababago na lang naman dito, ito eh. Itong sa lumang ginawa naming kitchen counter. May pinababago si client dyan. Tapos sa electrical naman ito, halos okay na. Magbababa na lang po kami ng extra wire para po dyan sa mga outlet. Yan, plastering. Doon sa nag-comment, magkakaroon po ng dalawang window to. Yan, dalawang bintana po. Yan, tama nga naman, masyado na daw madilim. So okay na rin to, blocking na rin. Tapos yan, ito rin, okay na rin po yan. Tapos yung ibang tiles, pinasinsil ko na po. Ayos na tayo rito. Grabe yung mga pag-ulan-ulan kanina. Simula nung umalis ako sa Tansa Garden Villas Project at saka dito sa sa may Anyana Bel Air East Project. Yan, nandito tayo ngayon sa Wilcon. Yan, titingin tayo ng tiles para doon sa harapan ng bahay sa project natin sa Phase 4. Siya nga pala mga karos, meron naman tayong malapit na matapos na project, yung ongoing project natin dito sa Phase 5. So, ang mga ongoing project talaga natin na laging ginagawa versus sa manpower natin, nasa 7. So, 6 or 7, minsan mas bababa pa po siya, siguro magiging 5 conforme sa mga project na natatanggap. Pero kung yung mga kagaya lang ng project ng row house at saka yung mga up and down dito sa Lumina, minsan kaya pa natin pagsabay-sabayin hanggang 8, hanggang 9. Pero pag meron tayong malalaking project kagaya sa Tansa Garden Villas, Riego de Dios at saka kagaya dito sa Anyana Bel Air East, siguro ang pinaka-maximum na tanggap lang talaga natin 4 lang. So ngayon, may matatapos tayo na isang project, malapit na. Bali magiging 6 na lang po yung ongoing project natin. Yung 2 naman dun sa phase 3, malapit na matapos. Siguro magdadagdag tayo ng isang project pa. So siguro within this October meron tayong bubuksan na project. Hindi maganda yung weather, hindi maganda mag-update pagka ganito eh. So magpa-purchase na lang po tayo ng mga kailangan natin dito sa project. Tara! Yan, balik tayo rito sa Phase 4. Mabuti naman at gumanda na yung panahon. Yan, ito yung mga binili ko na tiles para rito. Tapos nag-provide pa ako ng mga hollow blocks. So ito yung tiles. Yung tiles, according lang dun sa mababawi nila yung construction bond. Kasi pag gumamit tayo ng ibang combination color, mahihirapan silang mabawi yung construction bond nito. At may pagkakataon pa na baka ipabaklas. So ayan, 30 piraso po lahat yan, kasama na yung 4 na poste, tsaka yung cladding dun malapit sa meter base at tsaka dito sa sentro. Yan. Dito naman tayo kila Ma'am Melanie Hardware. Yan, nabanggit ko yung tungkol sa magiging flooring nung ginagawa natin dun sa pinaka loft dun sa project natin sa Tansa Garden. So ito po yun. Yung ginamit namin sa mga pamoste 12mm, tapos ito naman is yung 18mm naman. Siyempre mas mahal lang konti ito. Hindi na nasusunog, hindi na inaalay, hindi mababasag, hindi na mabubulok.
Yan, bali, ang nabili ko lang dito is ano lang po, 6 na piraso lang. Yan, 6 na piraso, mas makapal po to. Yan, yung bigat niya mas magaan po to. Tingnan nyo, isang kamay lang nabubuhat ko. Mas magaan po to ng dihamak kasi kaysa dun sa sa 18mm or 3/4 ng hard deflex board. So mas magaan po siya. Yan, pero matibay po to, gawa ng daming beses na natin pwedeng gamitin yan. Pero doon naka-fix na po siya pagdating po dun sa loft ng project natin sa Tansa Garden. Yan, di-deliver lang muna ako ng 6 na piraso kasi ito lang yung available dito. Tara. Wala na daw, kuya. Wala ka ng 3 ha. 3. Palagyan na lang. Nag-alok sa akin. Bale, ito, nandito ulit tayo sa Tansa Garden. Hindi na ako nakauwi sa bahay. Yan, lobat yung GoPro camera natin. Yan, gamit natin camera si iPhone. Yan, hindi makakapunta si Carol dito gawa ng pero silang lakad. Yan, bumili na lang tayo ng merienda ng tropa. Ano po to? Street foods, bali fishball. Yan. Tawagin nyo muna sila, merienda ka mo. Ito. Sinisilip kagad ni Marvin kung ano yung hawak ko. Ayun, sipat na sipat. Tigisa tayo dyan. Balo yata tayo lahat dito. Ay, bigay niya. Akin na isa. Yan, para maiba naman. Diba? Yan na. Fishball tayo. Ito na yung sitwasyon dito. Yan na. Buhos. Ang nga pala mga karokas, may dala-dala tayo na yung hollow board. Ang problema lang, wala na tayong masyadong stock file. Ayun yung mga hollow board na ginawa natin yung pamorma. Nagsisiksika na sila rito. Bukas, papasintadahan na po kagad natin to para kahit naman pa paano, magkaroon tayo ng panibagong stock file. Yan. Yan, medyo lumuluwag-luwag na rito. Kaya ayaw mo pa ilipat yan doon para mas maluwag. Yun itong area na to, bali pinaalam na to nila client sa may-ari. Yan, basta kung ano ilalagay natin dito yung hindi masyadong madumi, kagaya din doon. Hindi tayo maglalagay ng buhangin at saka graba rito. Then tatakpan na lang po natin ng trapal to. Meron naman kaming trapal dito. Break time muna. Mag-update tayo dun sa taas. Yung gamit naman natin na hollow blocks dito sa baba, sa ground area, 5. Kaya yan hanggang 10 patong. Yan, baka nga ma-block niya na yan, yung poste natin. Kung sakaling meron tayong sapat naman power para bukas. Ayan, nakapag-merienda na po ang lahat. Okay na, balik trabaho tayo. Ayan, nagpabuhos na tayo ng semento dito. Tapos doon banda sa may TNB, kapag ka may toilet and bathroom, always siya nakalubog siya ng 10 cm. Yan, para kapag magpapa-finishing na tayo, hindi na tayo magkakaroon ng problema. Dapat yung mga TNB, basta yung may mga water area, wet area, kailangan medyo nakalubog. Yan, okay na tayo rito. Tapos ipapabuli natin to ng 3 times. So nabuli na siya isang beses dito. Uulitin yan bago mag-uwian. 3 times po yan. Ordinaryong pamorma na lang yung ginawa namin dito sa gilid. Hindi na masyadong ma-effort to. Yan, para naman po kasi papalitadahan pa po yan. Pa-plastering pa. Yan, bukas kailangan natin ng mga mason dito. Mason para asintadahan. Para magkaroon na ng blocking. Itong part ng area na to, open to. Yan, dyan banda sa garahe. Kasi ito, makasintadahan yung paikot. Yan, nag-hauling na sila rito para sa CHB lane para bukas. Yan, napakalaking tulong nga talaga ng kartilya.
Okay, update na tayo dito. So, ito na yung roof floor using tubular steel frame. Yan. Sa materialis na ginamit namin dito, yung parang pinaka magiging salo niya sa pundasyon, bali 2x4. Tapos yung soleras niya o yung steel frame na nakapatong po dun sa 2x4 is 2x2 naman. Yan, dito gamitin kami ng 2x4 dito banda. Then kulang pa po yan. So nabanggit ko nga kanina, hindi pa tapos lahat ng dowels namin. So dito pa lang matibay na siya, malakas-lakas na. Pero masisiguraduhin po namin. Tsaka magkakaroon pa po ng tukod dito yung gawa dun sa partition. Gumamit din kami ng angle bar. So si angle bar yung nagsilbi rin pong suporta para dun sa mga 2x4 namin. So kanina pinaliwanag ko, ang unang mga ginawa dyan, yung binutasan po namin yung mga pader sa ilalim po ng biga. So yung biga nandiyan sa ilalim, so nasa ibabaw po siya, yung pinakabiga natin. So nakapatong siya sa biga. Tapos dito naman sininsil namin yung pader namin dito para maipatong yung 2x4 na tubular. So nakapasok siya ng kalahati, bahagya. So itong steel frame natin, ang distance niya bali yung sa soleras is 30 cm. Yan, every 30 cm po yan. Tapos ang magagamit natin dito na hollow board na 3/4, maaaring umabot po ng mga 9 pieces. Yan. Okay, bali konting tip and idea lang sa may mga ganitong bahay. So, syempre, meron pa pong yan sa taas. May kisame pa. Maglalagay pa po kami ng metal framing gamit yung metal parings, electrical, tapos magkakaroon siya ng partition. So, ito po ay hindi po namin tuluyang tatapusin to. Dapat po, meron pang yan dito eh. Ide-direction na namin yan. Magkakaroon ng handrail yan. Ito yung pinaka-opening niya, papunta doon sa taas. Yun nga lang, magkakaroon na po kami ng makipot na space. So, ang gagawin na lang po muna namin, hahayaan po muna namin na naka-open na ganyan yan. Wala pang hagdanan paakyat. So, ito muna magsisilbi naming access papunta sa taas. Itong ating mga andamyo rito. So, itong scaffolding. So, ang plano namin dito, malagyan na po siya ng insulation. Gamit yung foam insulation, metal paring. Tapos, kung kinakailangan, gumawa na rin po kami ng ceiling gamit yung PVC panel. Tapos magkakaroon na rin po siya ng partition. So partition natin dito yung basic method lang para lahat lightweight. So metal studs at saka yung hard flex board. Then hindi na babaguhin yung schedule ng window. Medyo mababa na po yan. Pero okay na kila client na ganyan na lang po talaga. So ito yung update. Yan na. Talagang ito, tinibayan na po talaga natin. Pero hindi pa po siya tapos. Marami pa po kaming ipapagawa dito. Magkakaroon pa ng mga interlocking yung mga 2x4 na tubular. Para talagang hindi gagalaw at hindi uuga. Yan na, naihatid na rin namin ni Master Jojo dito sa loob yung mga plywood. Yan, bali itong 1/2 gagamitin po sa design ng TV console. Yan, magkakaroon po yan. Tapos ito na yung additional na 3/4. Ano lang po kasi ito? 120. Yan, masa 122 cm. Ngayon, bali dito banda sa taas. Yan, sinagad na po kasi natin yan sa partition. Kasi kung hindi natin isasagad, pag naglagay po ng sliding door, meron may iwan na ganyan. Wala na may ilalagay si client. Ngayon, yun o, kulang-kulang 70. So hindi kaya ng kalahating plywood. Yan, automatic to. 3. 1, 2, 3. Bali sa ibang project na magagamit pa namin yung ibang kulang. Pero ito hindi niya napalalagyan. Yan, ito lang muna yung update.